ating mga sarili. At inaanyahan na din po natin kung meron pa pong mga nasa labas, tayo na po dito. At sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ayan, alam ko po ang bawat isa sa atin ay nagagalak dahil pagkatapos ng almost siguro isang buwan ay tayo nang muli nagkasama-samang magpupuri sa Panginoon. Ganun pa man, hindi ito natigil kahit yung mga panahon na tayo nananatili sa ating mga tahanan. Okay? So alam ko na miss natin ang bawat isa, kaya naman inaanyayahan ko po ang bawat isa na kamayan or yakapin natin ang ating mga kapatid. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Kaya po, inaanyayahan ko ang bawat isa na kamayan natin ang ating mga kapatid. Kamayan natin ang ating mga kapatid. Amen. At, ay, taga lang. Ayan. Dahil, na-miss natin ang bawat isa. Kuya Rian. Kumusta po kayo? Opo. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. I-shake-shake natin ang ating mga kamay, ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Salamat sa kanyang biyaya na patuloy po nating nararanasan sa kapayapaan, sa kalakasan. Bagamat mayroon tayong mga alalahanin, pero alam natin ang pangako ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi tayo iwanan ng Panginoon. Amen po? Amen. At dahil dyan, inaanyahan ko pong muli ang bawat isa na ating pong itoon ang ating atensyon sa Panginoon, sa banal na presensya ng Panginoon, at tayo pong humiling at mag-ask ng guidance ng Panginoon. Tayo pong manalangin. Amen. Hallelujah. We welcome your holy presence, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you, Jesus. Okay. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong kami muli niyo pong pinagtipon-tipon physically, magkakasamang nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa gitna po ng aming pinagdaraanan, ang pangako mo lamang po ang hinding-hindi mo kami iwan at pababayan kailanman ang aming pangahawakan, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin yung mga kapatid po namin na papunta pa lamang ay tanging presensya mo po, pag-iingat mo, cover them with your precious and holy blood, Panginoon, papunta po dito sa panambahan. Dalangin po namin na hindahan niyo pong aming mga puso't isipan, alisin ang numang sagabal at tulungan niyo po kaming maranasan ang inyong presensya sa sandaling ito. Naway maging kalugod-lugod po sa inyo ang aming pagsamba, Panginoon, ang bawat awitin, bawat panalangin, bawat pagsamo. Ikaw lamang pong maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. Ito pong aming samot na langin. Sa pangalan mo lamang, Jesus, ang lahat ay magwika ng Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Let's shout Hallelujah! Isang malakas na palakpak para sa Panginoon! Dapat kang papurihan at pasalamatan, Panginoon. Dakila kang tunay, O Diyos! Hallelujah! Inaanyayahan ko pong muli tayo ang bawat isa na ay lumapit sa presensya ng Panginoon. Ating panghawakan niyang katotohanan, ang biyaya niya ay sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y iyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awin, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang sa panlang at higit pa. Biyaya mo'y sagana at kumakaw sa
pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, Panginoon! Hallelujah! Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa na. At higit pa, kaya mong sagana at umaapaw sa na. At higit pa, sapat na sa lahat kong kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Yeah! Salamat o Diyos sa presensya mo. Hindi mo kami iwan o pababayaan man kailanman. Karapat-dapat ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Oh, Panginoon! Hallelujah! Thank you, Jesus! Sabay-sabay po tayo. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, sapat na sa lahat kong kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, baka ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa panda. At higit pa ang mayayabang. Sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Oh, yeah. Ooh, Hallelujah! Sa bawat sandali, nararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig ay tapat kailanpaman. Kaya patuloy natin ialay ang papuri sa Kanya. Hallelujah! Come on! Church! Pag-ulit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan,
magpakailanman. Come on! Kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Come on, church! Kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Let us declare! Kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Hey! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat sa presensya mo, Diyos. Tayo po ay patuloy na lumapit sa presensya ng Panginoon na may bukas na puso. Sa gitna po ng ating pinagdaraanan, mga alalahanin, pagod, mga katanungan, may isang bagay tayong pinanghahawakan. Ang ating Diyos, ang ating kanlungan, at ang ating kapayapaan. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Lumalapit, nagsusumahang mo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y marandasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanmay di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapat,
ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yong kadakilaan. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yong kadakilaan. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yong kadakilaan. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Oh, Jesus, ikaw lamang. Ikaw ang pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simulang katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ang siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simulang katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan.
Thank you, Jesus, O God. Salamat po sa presensya mo, Panginoon. Salamat sa kapayapaan na patuloy naming niraranasan, Panginoon. Thanks, Jesus. Hallelujah, hallelujah. You deserve all these praises, Panginoon. We praise you, we praise you, O God. Salamat, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami iniwan sa lahat ng pagkakataon. Ang iyong mga anak ay nagsusumamo sa iyo, lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Bless us, O God. Salamat, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Deserve to be praised. You deserve all the glory, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let's shout hallelujah. 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 We praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. 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 Salamat sa Panginoon. Sige po, maaari na po tayong Praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Amen. Yan, sa Diyos po ang papuri. Nakapag-celebrate tayo ng tatlong Fridays ng fireworks display. So ngayon po ay face-to-face na tayong muli sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Diyos. Amen. Yan. Ngitian nga po natin yung ating mga katabi at sabihin nating welcome back sa face-to-face worship. Amen. Diyan po sa mga nasa FB, Ate Wilma, welcome back sa Philippines for you. Yan po, ano? Darling. Kaso hindi ko ata na-share yung link sa kanya pa. Pakishare po kay Ate Wilma. Yung link ng worship. Yan. Okay. So, wala pa. Tutulog pa yung ating controller. Ayan. Okay. We are now on another series of preaching, no? Series of message. Ito po ay may tema na Love Uncovered o Discovered Love. Yan. Love Uncovered. So, nasa pangalawang na po tayo, nasa pangalawang preaching. At ito po ay very surprising dahil biglang nagkaroon ng face-to-face. So, hindi ko po napag-aralan yung dapat ay susunod na series. Pero sa biyaya po ni Lord, at the same time, mayroon si Lord na message na
sinend sa akin 2 weeks ago na saktong-sakto po sa tema ng preaching natin, ng series natin. So to God be the glory. Everybody settle down and let's dive into the depth of God's love, Yan. Ayaw pa rin. Yan. Ang atin pong topic for today ay love proactive. Magmahal ng proactive, ng hindi responsive lang, Magmahal ng aktibo na nakagayak. Magmahal ng nakagayak o nakaprepare. Yeah. Prepared na pag-ibig. Yan po, love proactive. Sa 1 Peter po 1:19 hanggang 20, ang sabi po dyan, "But with the precious blood of Christ, like that of a lamb without defect or blemish, he was destined before the foundations of the world, but was revealed at the end of the ages for your sake." Wow. He is destined before the foundation of the world. Before God created the heavens and the earth, he was destined. But 2,000 years ago lamang siya na-revealed. Yan, nahayag. Mayroon po akong narinig na nagtuturo kung kaya daw po hindi pinapayagan sa kanilang samahan na magbasa ng Biblia yung mga ordinaryong kaanib sapagkat ang salita daw po ng Diyos ay itinago sa lihim at hindi daw basta-basta maunawaan ng pangkaraniwang babasa. Itinago daw po sa lihim. Kung kaya hindi pinapayagan na magbasa ang ordinaryong kasapi sa kanilang samahan. Ang may karapatan lang daw po na magbasa ng Biblia ay yung mga nagsipag-aral at naturuan ng kanilang pinakamataas na tagapamahala. Hindi ko po babanggitin ng pangalan, maaari pong 5 o 10 yung mga samahan na yan, pero meron pong mga ganyang samahan. Kaugnay po niyan, but was revealed at the end of the ages. Ginagamit po nila ang mga talatang ito upang ipagsungit ang salita ng Diyos sa mga kasapi. Okay? Ngunit hindi po yon ang ibig sabihin. Ang ibig pong sabihin, ang kaligtasan ay iginayak ng Diyos bago pa man niya nilikha ang tao, bago pa niya nilikha ang langit at ang lupa. Yan. Sabi po rito, before the foundations of the world, God in His omniscience and foreknowledge knew that the world would fall into sin. Sipin mo, hindi pa niya nililikha, alam niya na magkakasala na. Therefore, according to His eternal purpose and sovereign will, He appointed, foreordained, and sent His Son to be Lamb of God, the Redeemer and the propitiation for sin, so that through His willing sacrificial death, God's justice would be satisfied and mankind would be redeemed. Ang lalim yata pa na English ito. Thus, the cross of Christ was not a reaction to man's fall. Hindi daw po reaction yung pagpunta ng Panginoong Hesus at pagkapako sa Kanya sa krus. Hindi reaction ng Diyos yun. Kundi, but an eternal plan established in God before creation began.
Imagine how intelligent, how omniscient our God is. Before He created anything, He knew already what will be the outcome of what He is going to create. And then, revealed in time for the salvation of the world and all His creation. Amen. Beloved, many people think that when Adam sinned, God had so to quickly come up with a solution. Ito yung pangkaraniwan nating naiisip na mga mananampalataya na ito pa rin ang nasa isip natin na nung magkasala si Adan at si Eva, ang Diyos ay gumawa ng solusyon. No? Kung kaya hinahanap niya si Adan. Pero hindi po ganon. As if heaven was caught off guard. Parang nabigla ang langit at ang lupa ang Diyos sa pagkakasala ni Eva at ni Adan. No? What do I know now? What do I do now? Sabi ni Lord, iniisip ng mga pangkaraniwang tao. Nung magkasala si Eva at si Adan, sabi daw ng Diyos, iniisip ng tao, ano gagawin ko ngayon? Nahulog sa kasalanan ng tao. Walang plano ang Diyos. Nagpapanik ang Diyos nung magkasala ang tao. But the Bible reveals something far deeper, far more glorious. Before there was a sinner, there was already a Savior. Amen? Before a sinner have come or fall, Savior is already prepared. Before the world was created, before the first breath of Adam, before sin entered the garden, everything is prepared. Don't panic. We are trained professionals. Yan. Okay? So, God had already appointed the Lamb. The cross of Jesus Christ was not a reaction. It was an eternal decision before the time started. No? It was an eternal decision. It was the love of God in action. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nawala. Yan. God foreknew the fall. First discussion we are going to tackle. Sa Acts 2:22, Men of Israel, listen to this word, sabi po ni Apostle Peter. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles, wonders and signs, which God performed through him in your midst, just as you yourselves know. This man, Jesus Christ, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men, by the Romans. You allowed the Romans to nail him on the cross and put him to death. But God raised him up again, ending the power of death, since it was impossible for him to be held in its power. Acts chapter 2 verse 22 hanggang 24.
Ipinakita ni Apostle Peter na matagal nang iginayak ng Diyos ang anak ng Diyos na magkakatawang tao. Na-fulfill ang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga Jews na nagdesisyon na mas mabuti pang isa lamang ang mamatay kaysa sa maraming mamatay kapag nagkaroon ng riot. Kung kaya pinili nilang ipako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo kaysa sa sila ay patuloy na pahirapan ng mga Romano. Kung kaya isinacrifice nila ang Panginoong Hesus. By the predetermined plan and foreknowledge of God, God is omniscient. He sees the result before any event even begins. God is omniscient. He saw Adam before Adam was formed. He saw the serpent before it spoke deceitful words. He saw the fall before it happened. The fall of man, the immortal man into mortal. Nothing caught God by surprise. The fall was not outside of God's knowledge. God knew humanity would fall into sin. Saan? Ay, di na pala. Okay. Ano po yan? Blueprint plan, ano? Blueprint. Isometric bird's eye view. Pero parang hindi bird's eye view. Maliit dito sa angle na pinanggagalingan nung natin eh. Pero that is a sample of blueprint plan of a simple housing complex, ano? The architect does not begin building without a full blueprint. So the Lord is like an architect or even better than architect. Before the first brick is laid, the structure is already designed. The solution to potential problems are already addressed. Yung hindi magkakatugma na materyales, nagagawa na ng paraan ng architect doon sa plano kung paano isosolve yung mga posibleng problema. That's how God prepare us for the salvation. In the same way, before God laid the foundations of the earth, He already had a full plan, including redemption. God never reacts. He reveals what He has already planned. And then, God's predetermined redemption. Long ago, even before He made the world, Ephesians 1:4, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. And this is His plan. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. He chose us in Him before the foundation of the world. Second Timothy 1 verse 9. It is God who saved us and chose us to live a holy life. He did this not because we deserved it,
but because that was His plan long before the world began, to show His love and kindness to us through Christ Jesus. So grace is given us in Christ Jesus before time ever began. Amen. Before sin entered history, grace already existed in eternity. Before even time began, before the heaven and earth foundation established. God didn't wait for a man to fall before planning salvation. He had already chosen humanity, predestined as recipient of His grace. Redemption was not an afterthought. It was pre-planned. Okay? So halos paulit-ulit, kailangan po nating matandaan, sabi ng matatanda namin, inuulit ko sa iyo, itanim mo sa iyong kokote. Malolos po. Itanim mo sa iyong kokote, sa iyong utak, sa iyong isip. Sentido común. Itaga mo sa bato, inuulit ko. Redemption was not afterthought. It was pre-planned. Nakita po natin, ano po yan? Lifeboats, ano? Ang nakita lang natin yung lifeboats, pero malaking po yan, cruise ship. Titanic, ayan. Pero yung mga nandun, nakaparada sa Old Doha Port, may mga lifeboats na ganyan. Yung pong maliliit na kalamut tube, hindi po yun cruise missile, ano po? Yung nasa unahan. Parang cruise missile. Yun po ay life rafts na tinatawag, life rafts. Pagka yun po ay pinawalan sa tubig at hinila yung lubid, bubukas yun, magiging inflatable rafts. Inflatable po siya na kasya ang up to 40 or 50 na tao. Yan. Yung mga lifeboats na yan po ay automatically yung tumatayo dahil mabigat yung ilalim. Pag sumakay po tayo dyan, kailangan tayo ay naka-seatbelt. Kaya kahit malakas ang alon, matabunan ka ng tubig, kusya siyang lulutang at nakatayo lagi. Huwag lang mabubutas. Yan. Nakatayo lagi yan. Dahil naka-seatbelt ka doon sa ibaba, yung itaas, walang load, magaan, kung kaya kusa siyang tatayo. Kahit na madaganan ka ng alon, paglutang niya, paglitaw niya, siya po ay nakatayo ulit. At meron po siyang capacity na mag-sprinkle ng tubig sa ibabaw. Kung dadaan ka sa apoy, merong tinatawag na langis na nagliliyab sa ibabaw ng tubig, makadadaan ka po doon sa ibabaw ng tubig na nagliliyab dahil meron po siyang sprinkler to protect itself. Yan po yung lifeboat. Nasakay na po ako diyan minsan 2003. Nagkaroon kami ng emergency sa offshore na pinagtatrabahuhan ko. Yan. Kung kaya po alam ko kung paano ikukwento. Ang sabi po diyan, imagine a shipbuilder who knows a storm is coming. Before a ship even sails, lifeboats are already installed. Safety systems are already in place. At ngayon sa mga gobyerno, bago pahintulutan na mag-operate ang anumang mall, ang anumang building, tinetesting ang kanilang fire hydrant, firefighting equipment, fire alarm, lahat ng safety, lahat ng escape routes ng mga tao na nakatira sa building or any mall or facility, kailangang aprobado sa standard ng gobyerno. No? So, yung safety ng tao ay priority.
hindi ka mapapahintulutang mag-operate kung yung safety ng mga tao ay mako-compromise. Di tulad po nung nangyari sa Valenzuela, factory ng goma ng mga tsinelas, yung mga escape routes, may mga rehas para daw hindi mapasok ng magnanakaw. Nung magkasunog, hindi makalabas yung mga tao dahil may rehas yung mga escape routes. No? So, problema na malaki. So, makita po natin na ang Diyos ay laging mayroong naka-ready na paraan kung papaano tayo ililigtas. Ayaw. Kailangan sagad ang pindot. Revelation, ayaw pa rin. Ayan. Revelation 13:8, the Lamb who was killed before the world was made. This is the real love. It is not that we loved God, 1 John 4:10, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Ang ganda po nitong mga verses na to, kung inyo pong mamimemorya sa pagsishare ng gospel, very applicable po. How the Lord became Savior. These are all verses to prove that Jesus is the Savior. If you are taking notes. For God sent Jesus to take the punishment for our sins and to satisfy God's anger against us. To satisfy God's anger against sin. He needs to punish kasi ang sin na ginawa natin. We see here is court of law. No? Kita natin dyan yung court of law. Before creation, the Son was appointed as the Lamb. The Son was ordained as Redeemer. The Son was designated as the propitiation. Ano po ba yung propitiation? Siya po yung sacrificial lamb. Siya po yung pambayad. Siya yung kabayaran, no? Propitiation. The cross was already settled in eternity. Jesus was not forced into the cross. Hindi po siya pinilit na ipako sa cross. Kung kaya nung siya pong hinuli, sabi niya kay Pedro, isalong mo ang iyong tabak. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kung akin lang gugustuhin, isang panalangin ko lang, kahit na 10 batalyon ng mga anghel ay magpapadala ang aking Ama upang ako ay rescue. Isang angel lang, ano yung nangyari sa Kings? Isang angel lang, 70,000 ng mga kalaban ay pinatay na isang angel. Sabi pa ni Lord, 10 batalyon. Gaano karaming at kakapangyarihan para siya ay pagtanggol sa iilan lamang na Romanong soldado na huhuli sa kanya. Willing siya na ibigay yung sarili niya. No? He willingly laid His life through the cross. Amen? The courtroom substitute, a guilty man stands deserving punishment. Yan po yung nakita natin doon sa courtroom. Then, the judge steps forward and says, I will take his place. Court of Justice accepted the substitute. Sipin natin, ang Panginoong Hesus po ang siyang magiging judge pagbalik niya dito upang kuhanin ang mga mananampalataya. There will be judgment seat of Christ. We will face the Lord Jesus Christ. He is the judge. At the same time, He
is the ransom. He is the Redeemer. Kung kaya alam niya kung sino yung mga tumanggap sa Kanya, kung sino yung mga maliligtas. He is the judge to tell who is really the children of God. That is, Jesus is the propitiation. God's wrath satisfied the judge, offered His life to set the sinner free. He offered His life to set us free. At the cross, justice was not ignored. It is satisfied. Hindi scapegoat ang cross, but it satisfies the justice required by God. Yan. Number 4 po, being application sa ating mga natutuhan, lahat ng nangyayari sa mundo, alam ni Lord. Kung alam ni Lord ang mga nangyayari sa mundo, bakit hindi niya pinipigil ang kasamaan? Bakit marami ang may sakit? Alam naman pala niya na may magkakasakit. Bakit hindi niya pinipigil kung siya ay good? No? Yan yung mga tanong nung mga ayaw maniwala na may Diyos. Pero sabi ni Ama, maaari pong kopyahin ninyo yung sabi ni Ama, kung wala pong sangkalan, walang tadtaran. Alam niyo po yung ibig sabihin nung kung walang sangkalan, walang tadtaran. Kung walang magiging dahilan para tayo mamatay, napakasakit ng ating kamatayan sa ating mga mahal sa buhay. Natulog lang, hindi na gumising. Masakit. No? Pero dahil may sakit, yung iba, sa sobrang hirap ng pag-aalaga, ani na lang ipanalangin ng mga anak, mamatay ka na. Kunin mo na, Lord, ang aking magulang. Ang aking kasi naaawa. Lalo na yung mga nasa sa ventilator na lang. So, kung kaya dumarating do sa punto na, sige na Lord, ibibigay na namin siya. No? Mahirap po ang mahirap. So, sabi ni Lord sa Matthew 5:44, "But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust." This is the yung tinatawag na unconditional love of God. He shines the sun to the good and to the bad. He pours the rain to the good and the bad. Unconditionally, He sustains everyone. Pero may nagbibintang pa rin, if God is good, bakit niya pinababaya ang may magkasakit? Ipinanganak na may cerebral palsy. Ang sagot natin doon, kung walang tadtaran, kung walang sangkalan, walang tadtaran. Walang dahilan para kuhanin tayo ni Lord kung hindi tayo magkakasakit. For if you love those who love you, what rewards have you? Do not even the tax collector do the same? Kung ang mamahalin lang daw natin ay yung nagmamahal sa atin at kayang gumanti ng pagmamahal, wala tayong pakinabang na tatamuhin. Kung ang mamahalin lang natin at igagalang. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect.
Natural tendency of humanity is to get even to the person who hurt or took advantage of them. Natural tendency yan, makaganti. And even our justice system, kapag nagnakaw ka at nahuli ka, kailangan mong isoli yung ninakaw mo at magbabayad ka ng ilang taong pagkabilanggo. Kung kaya nagkaroon ng 13th commandment. Alam niyo yung 11th commandment? If you steal, don't get caught. No? If you get caught, don't admit your mistake, your stealing. Yung number 13 po, yun ang pinakamabigat. If the evidence is undeniable, hindi. Magkunwari kang may sakit. Government yan. Applicable sa Pilipinas. Magbaliw-baliwan. But, this is not the right, no? So, for worldly view, it is normal to keep the social condition balance. So, yung makaganti ka o maparusahan yung mali, that is the world view. To keep the balance. Good and evil must be in perfect equilibrium. Sino po sa inyo yung nakapanood ng mga interview ng mga psychic? Sa mga psychic, lagi kong naririnig, things must be equilibrium. And I feel the vibration. Yeah. That something will happen because the equilibrium is not perfectly balanced. The good is propagating, so something bad will be happening. So much bad is happening, so I feel that something good will happen. This is how the psychic people are saying things. They believe on the equilibrium of things in the society. Equilibrium is not God's standard, but perfection. Perfection is very different than equilibrium. Yung yin-yang, alam po ninyo yin-yang? Yin-yang, yung dalawang magkapilipit sa medalyon. Yin-yang ng taekwondo or whatever. Good and bad, black and white. Equilibrium is not God's standard, but perfection. He is the rock. Sabi sa Deuteronomy 32:4, His work is perfect, for all His ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. Sabi po sa Deuteronomy 32:4. Ayaw na. Paki-next na nga po. Ay, nabilis. Back po tayo. Next. Yan. Returning evil to evil is equilibrium. This is not the way. Returning blessing, mercy, love, and grace to evil eliminates evil and restore perfection. No?
How do we respond in the offenses of the people around us? Offenses in our workplace. Yung may mga mali. Offenses in public places. Nasa carb ka na, nagminor ka. Biglang may bumubusina sa likod mo, nakasindi ilaw. O overtaken ka, siya pa galit. Ano, Kuya Rian? Kinabahan si Kuya Rian eh. So, how do we respond? Offenses in the church. Even inside the church, may mga offenses po. How do we respond? Offenses in our D group, how do we respond? Surely, we will fail trying to eliminate evil by ourselves. In our own principle na nakasanayan natin, it must be equal. It must be equilibrium. That is the principle of the world. But God's requirement is perfection. How can we attain perfection? How can we do perfection? But if we are sensitive to the Holy Spirit's presence and pray to Him for strength and enablement, we will reach perfection. This is the reason kung kaya sinabi ng Panginoong Jesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. We need to be born in the kingdom of God. The people of the world must be born into the kingdom of God to regain perfection, to reach perfection. And that is the mission of the Lord Jesus Christ. Jesus' mission on earth is not just to get even to humanity that rebelled against Him. That is not the mission of the Lord, to get even, makaganti sa mundo kay Satanas na nagrebelde sa Kanya. That is not the mission of the Lord Jesus Christ. He came to restore the perfection of God and eliminate the equilibrium of the worldliness. Sinanay tayo ng mundo na good and bad must be balanced. If it is balanced, they said it is good, it is okay. But still there is bad. And it is not the principle of God. Perfection is God's principle, God's requirements. You must be perfect, for your Father in heaven is perfect. Kung kaya ipinlano niya ang kaligtasan, hindi pa niya nililikha ang sangkatauhan, iginayak na niya ang Savior. Dahil alam niya na magkakaroon ng prinsipyo na equilibrium. Alam niya na magkakasala, babagsak sa perfection ng tao at ang tao ay makukondisyon o magiging sapat na sa kanila yung equilibrium. Sapat na sa sangkatauhan yung equilibrium. Yung balance, yung good and bad. But God is not happy if something is bad. We said Jesus is our Lord, then our natural response to evil actions must not get even, but to eliminate it, to restore perfection. May ginawang mali si kapatid, hindi na natin kikibuin.
That is equilibrium. Hindi tayo gaganti, hindi natin siya sasaktan or whatever, hindi natin susumbong, pero hindi na natin kikibuin. Na? Pero how can we eliminate the bad from that action? We need to reconcile. We need to tell her, to tell him that you are offended. If you can do something better to reconcile, to be friend once again, we must do everything in our power to reconcile and to make our relationship even better. Amen? He saved us to restore our lost perfection, our immortality, to restore our immortality. Mortals, equilibrium is principle of mortals. Perfection is the principle of immortality. We need to return to immortality. That is the mission of the Lord Jesus Christ. Godly perfection is our reward. Sabi ni Lord, sapagkat wala kayong gantimpalang tatanggapin kung ang tinutulungan lang ninyo ay yung gumagawa ng mabuti sa inyo. Gawa ninyo ng mabuti yung gumagawa ng mali sa inyo. Do unto them what you want them do to you. Na? Godly perfection is our reward. Hindi ito bayad. We are going to reach godly perfection if we become the agents of God to do the right, to eliminate bad things, evil works, evil intentions of the people. So that when people see us, they know, they will ask, I know you are honest person. You are trustworthy. I want to know this information. What do you think? We are being asked of things because they know that we are trustworthy. We cannot lie. We are trustworthy. Godly perfection is our reward. If we are aiming only for equilibrium, we will not reach perfection. We will have no reward if only equilibrium is our aim, is our goal. And Jesus' goal is to restore us into perfection. God's aim, God's goal of coming on earth is to restore us into His presence. Amen. To God be the glory. If God planned your salvation before creation, will you receive it today? So everyone here knows that you are already having eternal life. Amen? If Christ was appointed for you, will you surrender your life to Him? Ito, medyo mabigat na. Can we surrender our life to Him, aiming for perfection, not just equilibrium? Pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Bakit po nagdugo? Takbo na lang. Yan. Pagtakbo na lang, no perfection. No reward. We cannot reach perfection.
So, if everything in heaven and on earth will be under the authority of Christ, will you be willing to be His instrument to eliminate the equilibrium and bring the gospel to the unreached people groups like the locals in this region? Equilibrium will be eliminated only if we act, share the gospel. At kung mahirap para sa akin na i-share sa inyo na kailangan nating ma-reach yung perfection, kailangan nating mag-train upang maipaliwanag na equilibrium is worldly principle. Perfection is God's mission for the world. Amen. So, love is prepared to eliminate evil. Love is prepared to eliminate evil before it happens. That is loving proactive. Amen? When we get married, sa mga binata't dalaga, huwag ninyong isipin, hindi natin inisip, or maaring nasa fantasy world pa rin tayo nung tayo nagpakasal na ang ating pinakasalan ay perfect. Pero we need to go back to reality. The person who is beside you knows and living to the principle of equilibrium. We need to be prepared. We need our love be proactive. Prepare yourself, brace yourself, for God called us to overcome evil by good. Eliminate evil by doing what is good. It's not about getting even. It is about elimination of evil. That is the plan of God. To God be the glory. Tayo po'y manalangin sa mandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po. Tunay na nilinaw ninyo sa amin na ang layunin ninyo sa amin ay perfection. Not just balance of good and evil. We are aiming that make us, develop us, Lord, as your instrument capable to eliminate evil, to eliminate bad things in this world. By clinging to the power of the Holy Spirit, O Lord, always your presence be in us. O Holy Spirit, guide us, empower us, enable us to overcome evil with good, and make us your agent, make us your ambassadors to share the gospel and to lead people into faith and to salvation. To you, Lord, all glory, all honor, in Jesus' name. Amen and amen. Good morning everyone, and again po, welcome to our church. Muli po, paalala lamang po sa ating lahat, lalo na po sa mga bago, wala. Okay. So, ito pong portion na to ay hindi po sa pilitan, but to encourage each and everyone to give what is due to the Lord. Ano po? We are going to get into this morning's tithes and offering reminder, so let us turn over to Proverbs 21, verse 26. Sabi po dito, all day long he craves for more,
but the righteous give without sparing. Amen? So, generosity po is a powerful, practical remedy and antidote for idolatry. Bakit? Because tithing and offering acts as a form of worship. Ano po? Giving turns our hearts away from idols and towards to God. Ano po? Away from idol and towards to God. Bakit? Sinasabi po dito sa Proverbs, no? When speaking of the wicked man, sabi dito sa Proverbs, yung binasa po natin kanina, yung nasa harapan, no? That his craving lasts all day long. Ibig sabihin, no? When we go to work, it means when he goes to work, he craves for more. Ano po? And that is natural. Kasi pag nasa trabaho ka, gusto mo naman talaga more, overtime. Kasi more salary para sa akin. And there's nothing wrong with we want to exceed po or succeed sa ating mga endeavors. No? There's nothing wrong with that. But when we go home as well, we still craves for more. Parang ang dami mong gustong gawin, dami mong gustong kainin, ang dami for you, all about you. Ano po? And when he gets into bed and wakes up and craves for more. And then he goes to church, ganun pa rin, parang it's all about you, for me, akin, sa akin. Ano po? But in contrast po, yung righteous na binabanggit dito sa Proverbs, no? Sinasabi to, give without sparing. Parang medyo magulo siya, no? Kasi all day long, he craves for more, but the righteous give without sparing. Bakit? Pag yung righteous daw po, sabi po dito, if you give without sparing, di ba dapat ikaw na yung mag-crave for more? Kasi ikaw nga yung nagbibigay ng buong buo eh. Wala kang itinitira sa sarili mo. Hindi daw po. In God's world, hindi ganon. Bakit? To give a portion of our earnings to God, keep our hearts reminded that of the God who not only calls us to give, but blesses us in return. No? So those righteous people give without sparing, walang itinitira sa sarili kasi alam natin na in return God will bless us. Amen po. No, by intentionally giving away our time, our talents, our treasures, no? Ito po tayo po as individual, we lose the grip of materialism. Na wala na sa isip mo na, kailangan ko nito, gusto kong bilhin to, gusto ko tong kainin, ano po. And not only the materialism, but the greediness, no? And self-sufficiency. Kasi hindi na lang nakabase tungkol sa'yo. Mas magaling ako sa trabaho, mas makakakuha ako ng marami. It's not all about you, but we all trust it to the Lord. Ano po? We do our best, but at the end of the day, it is all by God's grace. Amen po. Naunawaan po natin. No? So, yung ating pong focus from ourself to our Creator, that is the way to prevent idolatry. Ano po? Idolatry often stems from sarcastic mindset. Parang, kailangan sa akin itong lahat ng to. Hoard, yung pagiging hoarder. No? Ang hilig po nating mag-hoard. Speaking of hoarding, no, may isa ka ng bag, bibili ka pa 5. Yung mga ganon. May 5 ka pang bag, dagdagan mo pa ng dagdagan. Ano po? Amen. Ouch, di ba? So, aray ko. Ouch tayo dyan, okay? No? So, and a person relies on their own strength to hoard resources. Yan, meron ka pa namang, may pagkain pa naman sa bahay, pero gusto mong mag-stock. May water ka pa, stock ka ng stock. No, but generosity foster an abundance mindset. Ibig sabihin po, no, ang ating pong pagtitiwala ay nasa Diyos that He is our only true provider. Amen po? Thereby, releasing the need to worship yung created things. Kasi sobrang gusto mo ng lahat ng bagay sa mundo eh. Bag, sapatos, damit, ano po? Amen? So, ayun po. And I encourage you na to give what is due to the Lord so that we can prevent idolatry. We can start giving to the Lord. Amen. At tayo pong tumayo para sa Panginoon. Di magkukulang sa panla at higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw sa panla at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang nailing pa
Tayo po yung manalangin. Let us pray. Heavenly Father, thank you for the abundance of good gifts you have provided us. Lord, Holy Spirit, search our hearts. If there is any part of us that has worshipped someone or something, it could be money, status, or comfort, in place of God, show us. And that shown the empty nothings in our lives, and He'll help us seek first the kingdom of God. Lord, may we desire to give exceed. May our desire to give exceed our desire to acquire, for all we have is yours. And all we need is found in you. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Ayan, God is good. Ayan, dumako naman po tayo sa ating testimony time. No, i-share ko lang po na paalala sa atin na ang ating mga testimonies po no, of God's salvation and mercy remind of God's righteousness. No, na meron daw po tayong two benefits na nakukuha. First, we continue to appreciate His rescue as the memories remain fresh. Pangalawa, pag daw po tayo ay nare-remind ng God's righteousness, no, it helps us to remain humble because we are mindful of our own sinfulness, dependence on Him, and gratitude for the consequences from which God spares us every day. Yan. Sabi nga po sa Psalm chapter 71, verse 15 to 16, "My mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long. Though I know not how to relate them all, I will come and proclaim your mighty acts, sovereign Lord. I will proclaim your righteous deeds, yours alone." Yan. So, meron po bang gustong mag-testify? Testimony po? Ayan, kung wala, ako na lang po. Gusto ko pong ibalik sa Panginoon lahat ng protection na binibigay niya po sa atin sa araw-araw, sa mga panahon po na ito na may kaguluhan sa ating region. Nagpapasalamat po ako sa biyaya na binibigay niya sa araw-araw na tayo nagigising. Tayo ay safe, no? Sa ilang linggo na po na yung iba po nagbabalik office. Ako po personally, simula nung day one, may pasok pa rin kami. So, missile-proof kami. Yan. So, by God's grace, no, tayo naman po ay protected and safe. Yan. Salamat po sa Panginoon. Yan. Dumako naman po tayo sa ating pong reminders and announcements. Ayan. Wala po tayong, sige ako na lang po. Siyempre po yung ating weekly schedule, no, yung gawain po natin para sa Panginoon sa buong linggo. Una po yung Bible study. Yan, alam ko po lahat kayo meron ng Bible study and all. Salamat sa Lord. And ano pa po ba natin? Yung ating pong community pantry, tuloy-tuloy pa din. Yan. And ating pong worship service, 10:15 a.m. Yan. Ano pa bang IP? Yan. Yung, kung meron po kayong mga prayer requests, pwede po kayong gumamit ng papel na nasa likuran. Pwede nyo pong ihulog sa ating prayer request box para po maisama sa panalangin sa intercessory prayer meeting every Tuesday po dito sa church. Okay na? Okay na po ba? Yan, so, benediction na po tayo with Ate Olay. Ayan, meron na. Ayan. Next week na lang. Amen. Praise the Lord. Amen. Ba, parang medyo giniginaw pa ba tayo? Amen. Isa nga pong malakas na hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yun, alam niyo po, nung parating po ako dito, mangiyak-ngiyak ako. Mangiyak-ngiyak ako nung approaching ako dito sa gate. And indeed, mabuti po ang Diyos. Amen. Bagamat tayo'y nakulong ng ilang linggo sa ating mga kanya-kanyang bahay, salamat sa Panginoon dahil tuloy-tuloy ang trabaho. Dahil may trabaho, may sweldo pagkatapusan. Amen. And the Lord always moves in a way na hindi po natin kayang ma-imagine, hindi kayang arukin ang ating sariling pangunawa. Amen? Amen. At ang biyaya niya ay sapat at higit. Amen? Salamat sa Panginoon. And
Napakaganda po nung huling ni Pastor Ricky, no, yung kanyang pinakita that love is prepared to eliminate evil before it happens. That is loving proactive. Na tayo po ay tinuturuan hindi lamang maging mapagmahal or to love responsively or yung dahil nagmamahal tayo dahil minamahal tayo. But tinuturuan tayo na magmahal bago pa man mangyari ang lahat. Na bago mo pa man nakilala ang ng tunay na katauhan ng ating kapatid, mahal mo na siya. Because of the love of God na ipinaranas niya sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya naman, inaanyayahan ko po ang mga magdiriwang ng kaarawan. Praise the Lord. We can pray for you physically today. Ngayong linggong ito, March 28 hanggang April 3. Napakabilis ng panahon. Tapos na po agad ang 3 buwan ng taon na ito. Amen. Sige pa, meron po ba? Anniversary, magbiyahe. Amen. Sige po, tara po dito. Okay po. Nanay Gloria de Castro, siya po ay nagdiwang ng ilang taon po. 85 years old. Praise the Lord. Ayan. Sino po? Sige pa po. Sino pa po? Opo. Kung wala na, sige po, inaanyayaan ko po ang lahat na tumayo. Wala na daw. Ayan. Yun naman po ating mga kasama sa FB Live. Maraming salamat po pagsama nyo sa amin through our online worship service. If you have any prayer request, mag-message lang po kayo sa ating Facebook page and we will be happy to pray for you. Ayan, sige po, let us extend our hands to Pastor Ricky at sabay-sabay po natin ipanalangin ang kanya pong nanay. Amen, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus, for this wonderful day, Panginoon. Thank you, Jesus, for this is the day, Panginoon, na aming pinanalangin. And we are here today and we want to give you back all the praises and all the glory alone, our Lord Jesus Christ, O God. Lord, salamat po sa buhay po ni Nanay Gloria de Castro. Salamat, Panginoon, sa kanyang ika-85 kaarawan. Salamat, Panginoon, sa buhay niya at aming kaming patuloy na dalangin na ang buhay niya ay patuloy na maging patotoo na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat sa kanyang buhay at sa kanyang buong sambahayan, Panginoon. Tunay na siya ay pagpapala, O Diyos, sa lahat ng taong nakapalibot sa kanya, O God. At patuloy, O Lord, na gamitin niyo pa siya, Panginoon, sa anumang nais niyo pang ipagawa sa kanya, Panginoon. Let your love, let the joy coming from you be upon her all the days of her life, O God. Maraming salamat, Father, for this wonderful blessing of life, O God. And Lord, we thank you, Jesus, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, na nandirito at mga kasama namin sa online, O God. Lord, we thank you dahil tunay na tapat ka na nangako sa bawat isa. Salamat sa pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa iyong supplication in all our needs, O God. Indeed, that your grace is more than enough, Lord Jesus. And Lord, we will forever glorify you, O God. We will forever worship and serve you, Panginoon, for all you have done sa amin po, O God. Lord, we thank you, Father, sa buhay po ni Pastor Ricky na patuloy at patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon, na padaluyan ng inyong pagpapala, Panginoon, through your words, O God, through the words na ibinibigay niyo po sa Kanya at isinishare niya po sa bawat isa sa amin, O God. Lord, amin pong dalangin na siya po'y patuloy niyong ingatan sa araw-araw ng Kanyang buhay. Saan man siya magpunta, let your angels, charge your angels to watch over him all the days of his life, O God. Sampu ng Kanyang mga mahal sa buhay at Kanyang buong pamilya, Panginoon. Patuloy niyo pa siyang gamitin, Panginoon. And let your vision, Panginoon, ang patuloy na manguna sa Kanya, O God. Lord, thank you for His life, O God. And indeed, we give you praises and glory, Panginoon, dahil sa Kanyang buhay, Panginoon. And Lord, we salamat din sa patuloy niyong pagtuturo sa bawat isa sa amin ng patungkol sa pagmamahal, patungkol sa pag-ibig niyo sa bawat isa sa amin. At patuloy kaming naglumalapit sa inyo, Panginoon,
na sakupin at turuan niyo po ang aming mga puso na magmahal katulad ng pagmamahal niyo sa amin, O God. Turuan niyo kami, Lord, na sa kabila ng anumang nangyayari, Lord, ang pag-ibig niyo pa rin ang mangunguna sa bawat gagawin namin sa buhay na ito, Panginoon. And Lord, we pray, Jesus, na gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na padaluyan ng inyong pagpapala, padaluyan ng inyong mga salita, padaluyan ng inyong kaligtasan sa mga taong hindi pa nakakasumpong ng tunay na pag-ibig at pagmamahal, Panginoon, na kayo lamang ang makapagbibigay, O God. Lord, thank you for this church. We thank you for this land, Panginoon, na aming kinatatayuan. Patuloy, Panginoon, inilalapit namin ang bayang ito at lahat ng aming mga bayan, O God. We declare peace, your divine intervention in this situation, Lord Father. Indeed, Panginoon, there is nothing impossible with you, O God. There is nothing that you cannot do, Lord Jesus. Isang salita niyo lamang ang lahat ng ito, Panginoon, ay mapangyayari sa iyong kalooban, Panginoon. You are God, the God of peace, O God. Kaya naman ang nais nyo ay kapayapaan. We declare that peace over this land at sa aming mga karatig bansa, Panginoon. Lord, salamat sa buhay na ito. Let our lives ay patuloy na maging liwanag sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa. And I pray, Jesus, that you will give each and everyone's desire sa kanilang mga puso to serve you, Lord, to know more of you, Jesus, through their lives, through the talents, through the resources that you have given sa bawat isa po sa amin, Panginoon. And it's all because of you alone, O God, at wala ng iba, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Panginoong Jesus. And church, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Know therefore that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Amen! Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! And let us continue celebrate Jesus. Muli po tayo umawit para sa Panginoon. Amen. Amen. Pagpuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Woo!
Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa amin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupulihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Hey! Glory to God. See you all next week. God bless everyone.